Nung manalo si Congressman Arjo Atayde noong 2022, kasi pangalawang termino na niya ito Di ba noong pa man, nung bumabango na yung pangalan niya, di ba noon pumutok na yung kwento, natatakbo siyang mayor ng Quezon City sa 2028. Talagang pinaghahandaan niya. So sabi ko nga, kakalabanin pa pala niya si Vice Mayor Gian Soto. Kapag bumaha, si Mayor Joy kasi, hindi pinapaasikaso. Bakit laging ang mayor? Ilang distrito yan, kani-kanyang congressman yan. Paanong nangyari na puro yung mayor ang binibira? Kaya masyado siyang disappointed. Tama yung sabi natin, kung wala naman talagang nakita, kung wala kayong mga sinabi, wala dapat na binaback to you sa inyo ngayon. Arjo Atayde, anak ng leader ng sindikato. Ang dami-dami kasing nambabash kay Claudine Barreto ngayon. Bakit daw ginagamit niya ang apelido ng namayapang si Rico Yan, Sumalangit Nawa? Kasi meron siyang pinost na Claudine Barreto Yan. Hindi pa nga kayo naaanal ni Raymond Santiago, nagpapalit ka na ng apelido, tsaka patay na. Bakit ginagamit mo pa? Ayun na. Ganun. Nako, kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Lalong-lalo na po sa magigiting nating OFW. Mahal na mahal po namin kayo. Heto na naman kaming tatlo ang itinuturing yung paracetamol, pangtanggal ng lungkot, pantanggal ng melankolya, at kung ano-ano pa. Tama, Romel Chika? Tama, dire-diretso ang kwento hanggat hindi kayo dumidighay, sabing mga kwento. Ay, hindi maiimpacho? Hindi, kasi didighay ka. Okay. Nako. Nako, na-insecure. Si Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, nandito naman kami tatlo sa inyo. Ilalahad namin ang mga totoong mga kwento. At siyempre, mga... Akala ko nga, umpisa mo, inip na ba kayo? Baguhin mo. Take 2. Siyempre, nandito naman kami tatlo. Magbibigay kami sa inyo ng mga showbiz intriga at showbiz balita. Inip na ba kayo? Siyempre, hindi kayo may inip sa aming mga... Sinagot yung tanong. Sinagot mo yung tanong mo? Sinagot yung tanong. Isang diretso. Nandito na kami tatlo. Magbibigay kami sa inyo ng mga showbiz intriga at yung mga showbiz balita. Inip na ba kayo? Nandito aming mga opinion. Diba? May nagtatanong sa akin, si Wendell po ba in character? Ayan. Nako, syempre naman, alam naman po natin kung saan magaganap lahat ng inyong hinihintay dito po sa inyong programa at aming programa. Ito po ang Showbiz Now! Yay! Okay. Nako, eto. Siyempre, usaping politika pa rin ang ating pagtututukan ngayon. Pero dahil personalidad yung involved. Yes. Diba? Artista siya. Kaya siya ay napapahalo dito sa mga kwentong politika. At politiko naman kasi siya talaga. Totoo. Nung manalo si Congressman Arjo Atayde noong 2022, kasi pangalawang termino na niya ito Di ba noong pa man, nung bumabango na yung pangalan niya, yung talagang, kumbaga doon sa first district ng Quezon City makikita mo talaga na ang ganda ng mga ginagawa niya. Bumababa talaga siya. Binibigay niya yung mga pangangailangan ng constituents niya. Mga sasakyan, lahat-lahat. Di ba noon pumutok na yung kwento, natatakbo siyang mayor ng Quezon City sa 2028. Sabi nga nila, ito na ata yung simula. Nagtatanim na siya para doon sa... Kasi nga, itong term na ito, last term kasi ni Mayor Belmonte. Ni Mayor Joy Belmonte. Merong kasabihan kasi sa mundo ng politika na ang pagpapabango, pag malayo pa, doon sa venue. Kumbaga, ang pabango raw kasi masangsang ang amoy kapag doon ka mismo mag-i-spray. So malayo pa lamang, talagang pinaplano mo na yan. And itong nanalo siya na 2025, di ba? Nabuhay muli yung kwento na, ay, tatakbo siyang mayor talaga ng Quezon City. Kakalabanin niya si Gian Soto. Yung vice mayor diba? ngayon. Na matagal ng vice mayor. Matagal ng vice mayor. Pero Oo. nagbigay siya talaga ng pagkakataon sa iba bago siya. Yes. Diba? So ngayon, pangarap ito na mag-mayor ng Quezon City. The last term na nga ni Mayor Joy. Pero paano to? Anong nangyari, di ba? Nabulilyaso yung plano niya. Siguro yung panahon talaga hindi na para sa kanya. Hindi naaayon. Hindi niya kakampi. Correct. Kasi nabulilyaso dahil
nasangkot siya sa issue ng lagayan sa mga proyekto ng DPWH. Napakahirap pa naman burahin sa mga Pilipino pag nasangkot ka tungkol sa pera lalo. Yung pera-pera yun, napakahirap. Lalo na yung proyekto na dapat ay sa ikabubuti ng kanyang mga constituents tapos hindi napunta sa kanila dahil ayan nga ang nangyari, di ba? Ito kaya yung yung di ba may tarpaulin na si Wawaw ang magtatayo ng mga proyekto. Yung gagawa ng project. Si Wawaw yung lagi nakayuko na gano'n. Diba? Yun. Pero parang binura na nila yun. Nawala na yun. Pero nakagrab din yung iba, no? Ay, mabilis. Kasi doon sa mga dokumentaryo, nakikita ko pa eh. Yun pala yun. So, ano yung kay Mayor Joy? Di ba? Parang ang lungkot ni Mayor Joy Belmonte dahil sa kanya talagang syudad, sumapul yung kwento ng mga lagayan sa DPWH. Kasi yun, di ba, si Mayor Joy, di ba, nang pumutok yung issue na nga yan, doon pinatawag yung mga engineers niya, safety engineers office, at pinababa niya na, kami inspeksyonin na lahat ng mga proyekto, di ba? Kasi di ba, pagka ganyan, national project kasi yun. Sa nila kasi LGU, di ba? LGU sila. Ngayon ito na. Ang sabi niya nung una, hindi ba daw sila nakarating doon sa District 1? Doon sa sinasabi nila. Kung saan si Congressman Arjo Atayde. Sa District. Pero ano ba, siguro inuna yan yung nag-inspeksyon. Okay. Yung District 1. Ngayon, yung Matalahid Creek, ang doon yung issue na yun. Nalalagyan ng... Isang straight yun na kalye na mahabang-mahaba. Hindi. Creek. Yung creek. Iba pa yung kalye. Mamaya natin pag-usapan iba pa yung kalye. Yung creek talaga. Na maglalagay ng pumping station ba doon? Kasi para sa baha. Ang sabi ni Mayor Joy, bakit napakahaan ng yung isang creek, isang diretso lang yan? Bakit may mga inatado pa. May phase 1, phase 2, phase 3. So, iba-ibang budget yun. Iba-ibang budget. Oo, laki-laki. Ang phase 1, iba ang budget. Ang phase 2, ibang budget. Ang phase 3, iba. Sabi niya, bakit may mga ganyan pa? Isang mahaba lang yun. Isang mahabang creek lang yun. Kumbaga, isang lang talaga dapat yun. Bakit hinati-hati Totoo pa? naman. At saka, kitang-kita ko sa pagsasalita ni Mayor Joy Belmonte, natutukan ko yan yung mga panayam niya. Sobra siyang depressed. Disappointed siyang masyado dahil kasi naipon. Oo nga naman, kapag bumaha, si Mayor Joy kasi, hindi pinapaasikaso. Kapag may nangyaring kung ano man nasa kuna, si Mayor Joy kasi, hindi ito. Bakit laging ang mayor? Mayor ang hinahanap. Samantalang may nakatalaga na mga kinatawan sa bawat distrito. Ilang distrito yan, kani-kanyang congressman yan. Diba? Totoo. Kaya, paano nangyari na puro yung mayor ang binibira? Kaya masyado siyang disappointed. Kasi nga At doon sa District 1, doon talaga sumabo yung issue na yun ng DPWH. At ito talaga yung binabaha. Kaya nga ba, yung mga trips abroad nitong si Congressman Arjo at saka ni Maine Mendoza, nabutasan sila ng todo-todo. Dahil kasi nga, di ba, kung kailan nandoon sila sa ibang bansa, nagpapakasarap sa kanilang bakasyon, binabaha naman sa kanyang distrito. Yun. Doon sila nahuli na. Kaya nabutasan. Kaya, at saka ang dami talagang pumupuna doon sa kanilang mga biyahe. Samantalang ang daming dapat asikasuhin doon sa kanyang distrito. Sabi, nagpapakasarap kayo doon. Tignan niyo yung lugar niyo. Tignan niyo yung tao doon. Binabaha. Ang tao doon, humingi na ng saklulo dahil na yung baha, yung tubig. Sino kaya ang nagbigay ng ideya kay Congressman Arjo na pwede na siyang tumakbo sa 2028 bilang mayor ng Quezon City? Kung sa bagay, pangarap yan eh. Wala namang makapipigil dyan eh. At saka natural lang yan, di ba na pag pumasok ka na sa politika, kahit ano pa yan. Pataas na mataas. Pagsehal, pataas yan, paakyat yan, kahit hindi natin mapipigilan. At ito nga ay nabulilyaso dahil naman po sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan sa mga proyekto ng kanyang distrito na ayan na nangyari, di ba? Oo, kasi disappointed pa rin sila mismo ang Atayde family. Kasi paano na lang yung binubuo nating pangalan at yung pinaghahandaan nating posisyon. Totoo yan. Kung ganyan. At sigurado yan, alam ng pamilya na talagang meron silang pinaghahandaan. At marami rin ako nakakausap ng mga sources na nagsasabing talagang pinaghahandaan yan. So sabi ko nga, kakalabanin pa pala niya si Vice Mayor Gian Soto. Nakatagal-tagal nang nagsisilbi sa pamamayanan ng Quezon City. Na panahon naman na para sa about tayo na mag-level up naman siya bilang mayor. Pinaka-panahon na. The last term na nga ni Mayor Joy. Pero
talaga ang kapalaran, kapag hindi mo kakampi, may mangyayaring butas, may mangyayari talagang problema. Kung saan yung pangarap ay nagiging bulilyaso. Correct. No? Tapos meron pang kwento, di ba, nagpakasal sila ni Maine Mendoza sa Baguio. Napakaganda, grande, talaga naman pabuloso. Di ba nagsalita si Kuya Noli Boy de Castro sa TV Patrol noon, towards the end of the show, ang sabi niya, saya-saya nyo dyan sa Baguio, samantalang dito sa Maynila, binabagyo, bumabaha. Kayo habang kinakasal, kawawa naman yung mga binagyo. Ganon. At doon daw ipinanganak yung simpleng kasal naman ni Zanjo Marudo at saka ni Rhea Ataide. Yun daw yun. Ano talaga, no? Oo. Parang alam ng mga sources na plano-plano. May nagsalita, napabuloso yung gano'n. Simple lang dapat ang kasal na ito. May ano talaga, may bawi. Panakip. Okay. Parang panakip, diba? Simple Oo, nga. simple Sa lang. mayor. Sa mayor yung kasal nila. Tapos, pero yung bonggara yan. Yun talaga ang bongga, yung Maine at saka Arjo. Di ba Grabe ayaw yun. pa nga ipasabi yun, di ba? Tinago yun Last minute, wala pang nakakaalam. Itinago yun. Pero Diyos ko, sa showbiz, sa panahon ng social media, na ito po ang entablado ng lahat ng kwento ay lumalabas at lahat ng komento ay pwedeng ibato. Dito pa, ngayon pa. Kaya nga. At saka, di ba, nung panahon ng kasal na yun, pati yung The Barcads, di ba? Sikreto, wala. Ayaw nila sabihin kung saan ang wala talaga. Makikita mo na sila, nandun pala lahat sila. Okay, so yan yung mga tinatalakay natin. At ilang linggo na itong pinupupog sa social media, sa mga pahayagan. Alam mo, may mga nabura na silang ibang footage Kaya lang, merong mga nag-grab ang ating mga kababayan. Kaya patuloy na ipinapalabas ngayon. Gaya yung paparty sa yate. Ang bongga-bongga naman kasi. Yung doon sa beach house. Correct. Yung pagcha-chopper. Yung bahay na ipinagagawa. Ilang bahay. At saka yung pag-ano ng pera. Oo, Christmas party yun. Christmas party. Diba? Huwag nating sisihin si Alma Concepcion at saka si Ines Veneracion kung bakit sila ay pumapanig sa kanilang ate Sylvia. Kasi doon naman pala sa mga okasyon na yun, nandoon sila. Isipin mo, nung Christmas party, nagtitrip to Jerusalem, bumabagsak na sa sahig itong si Ines Veneracion. Si Ines. Ba't nga naman di siya tatayo at makikipag-agawan ng upuan? 5K yun. Diba? Ito naman si Alma Concepcion, nung nagpapagaw ng pera, nakaganon nakaganon parang Parang gusto yung nahablutin yung Ayun, yun ang binabalikan ngayon ng ating mga kababayan. Tama yung sabi natin, kung wala naman talagang nakita, kung wala kayong mga sinabi, wala dapat na binaback to you sa inyo ngayon. Tama. At araw-araw may bago tayong nakikita tungkol sa pamilya nila. Ang dami palang footage yun, mga video. Samantalang nung mga nangyayari yun, wala ngayon Isipin mo talaga ang pagkakataon. At saka mayroon yung bagong in-upload nila. Yung pag-atenata ni Sylvia doon sa Ni Sylvia? sa ABS. Yung parang ball ba yun? Yung ABS-CBN. ABS-CBN ball. Naka-black siya na may bit-bit siya na bag. Na napakaganda ng bag. Tapos ang laki ng... Pinost na naman ng May nag-text pa sa akin. Tingnan mo. Habang nasa Europe si Maine at saka si Arjo, tingnan mo yung mga dala nilang bag. Orange. O syempre, Hermes. Hermes yun. Ang dami. Hindi sila magkandadala. Yung mga ganun po, huwag nating sisihin ang mga mata ng publiko. May nakikita. Kasi kung wala, bulag po ang lahat. Bulag. Walang malalaman. Walang makikita. Walang ibabato pabalik sa inyo ngayon. Yung pag-iingay kasi, may pinipili lamang yan na panahon, di ba? At isama na rin, kung walang issue kasi, wala talaga. Na ang issue ito, dadaanin pa rin naman ito sa husgado. Kung totoo ba o gawa-gawa lang nitong mag-asawang diskaya na to, dahil kung sino-sino naman ang tinuturo nila. Ang dami-dami na tinuturo. At saka yan, alam mo, simple, ano na yun ang mga Gen Z, di ba? Alam mo namang mga Gen Z, magagaling sila sa mapagalungkat sila. At saka nakakapagtaka rin sa mga pahayagan, sa tabloids, sa broadsheet. Ako naghahanap ako talaga ng, alam mo yung ipagtatanggol sila? Bakit wala? Parang wala nga, wala akong minabasa. Bakit kahit sa vlog, wala may nagtatanggol sa kanila. Puro nga dokumentaryo ng pagiging leader ng sindikato ni Tito Art ang lumalabas. Sabi ko. At
saka alam mo, naaawa ako kay Congressman Arjo. Sige, sabihin na natin na napasama ang kanyang pangalan sa mga sinabi na mag-asawang Diskaya. Pero ang question, totoo ba o hindi? Nandun pa tayo sa ganon. Yes, correct. Pero para sabihin na Arjo Atayde, anak ng leader ng sindikato, Oo, yung mga parang- ganon. parang hindi naman pupug maganda. na pupug siya Correct. talaga. Nakakaawa. Kaya naawa ko doon kay Arjo. Wala Nakakaawa. naman sa kinalaman di ba si Arjo? Naganap yun. Diyos ko naman, baka nga hindi Wala nila pa sila alam eh, yung at saka mga wala. kwento Ay, hindi ngayon. nila alam yung mga Correct. kwento Diba? ngayon. Baka nga hindi nila alam yun eh. Baka ngayon na nila nalaman yun. Kaya nakakagulat lang talaga. Kasi sila mismo, di ba, nagulat talaga sa nangyari na, Oo. bakit ganito? Bakit nasa atin na lahat ang ano? Ang Ang buntol. ang Bunto bunto. na sisi. Buti pa kay Oo. Maine, may mga nagpo-post na mga Mainatics Ah. mula sa Aldab, di ba? Meron doon na, oy, wag niyo idamay dito ang pamilya ni Maine. Hindi pa sila magkakilala ni Arjo, mayaman na sila. Ganon. Eh, kasi nga, collateral damage naman siya. Correct. Bilang asawa naman ni Congressman Arjo, hindi rin natin masisisi Oo. yun. At totoo naman, may kabuhayan na yung pamilya. Totoo. Pero contractor din pala yung tatay niya, no? Oo, build and sell din sila. Bill Oo. Iba naman sa kanila Bill Dancer. Para yung Oo. si ano, di ba? Sino? Alden. Sino? Si Alden? Si Alden, no? Si Di ba? Derek. Si Si Derek Ramsey. Bill Denzel. Si Soren Ligas. Oo. Oo, yun. Eh, sino naman yung Cell and Cell? Ay, sino yung sell and sell? Alam mo? ng Cell. Yung Cell ng Cell. Oh, di ba? Oh, di ba? May Bill and Cell. Meron ding Cell and Cell. Ayan, tatawag na naman sa akin si Tito Yan, Manny Garcia at si Tita Norski. Sino yung Cell and Cell? Ano naman nasasabihin ni Wating Wating? Oo. Saka ni Tita Ace ng Yun. Pet Yun yung- Market. Antayin talaga natin sila magsalita. Kasi pag nagsalita rin ito, talagang mahihiwa ka rin eh. Ay, oo. Alam niyo po, ang mga Pilipino, kapag nasa iba-ibang bansa, sabik na sabik po sa mga artista. Ilalatag po namin sa inyo yung kwento ni Wating-Wating ng London. Nung magpunta doon ang pamilya, nasa isang, parang ukay-ukay daw yun eh, yung bilihan. Nandun daw si Congressman Arjo at saka si Maine. Nagpapapansin sila na mga Pilipino sila. Sabik eh, di ba? Alam mo naman ang mga tagahanga Oo. at ang mga kababayan, ngitian lang sila ng kilalang artista. Okay yun. Maligaya na Ayun sila. naman. Ang sabi ni Wating-Wating, may kasama siya. Inilalakas na nila yung boses nila. Nagsasalita sila ng Pilipino. Tagalog to the max sila. Talaga daw si Maine, hindi man lang sila tinitingnan. Ay, ganun. Kahit si Arjo at si Sylvia, may nagpapa-picture taking, hindi pinansin. Ay, Di ba? Inano natin yan sa CFM. Yon. Ay, grabe Parang naman inisnab, yan. parang ganon. Nakakaloka. Oo. Kaya yung ganito po, gumugulong po yan eh, parang apoy, yung kabaitan, kabutihan, pakikisama, at yung pang-iisnab po ng mga personalidad sa mga kababayan natin. Kaya masama ang loob nila eh. At saka ang liit ng mundo, isipin mo ba, kakilala natin yung mga taong nandoon? Oo. Ay, napakaliit ang mundo, di ba? Isipin mo yun. Siyempre, akala nila, sino ba hindi makakarating sa atin yon? Eh, hindi. Wala pang nagaganap, ipinarating na sa atin yon. Yes. June 27. O, tignan mo. June 27. Alright, Itinext sa oo. akin ni Wating-Wating, di ba? O, tignan mo, ano na ngayon? Oo, kasi September nagbakasyon na. sila doon eh. Oo. Yun na nga. Kaya kung minsan yung ano po ba naman yung isang kaway, isang ngiti, makababawas po ba sa ating pagkatao ang pagbibigay naman ng kaunting kaligayahan sa mga kapwa nating Pilipino na sabik makakita ng mga personalidad. Nakakalungkot Oo. yun. Pero totoo ba yung bahay nila sa France? Di ba mahal May bahay yun? sila sa France. Di ba mahal Naalala yun? mo yung 5K, 5 karat na singsing Ay, oo. na nahulog sa carpet. Oo, na inahaan. Oh, ang nakakita si Lorna Tolentino daw. Oo nga. Di ba kay Sylvia Oo. yon? Kay Sylvia. Yung mga ganon, naaalala yan ng mga tao ngayon. Isipin mo, ha? Di ba? 5 carats. Nasa, yun, sa taping ng ito, naka-5 carats. Kahit sa beach house, talagang kahit saan. Oh, grabe. Yan. Hindi po ito inggit eh. Pag isa, dalawa, tatlong tao ang pumapansin, siguro nga merong inggit. Kasi ang hinahanap nila sa sarili nila, yung meron kayo. Ganon. Pero ito po, talaga nagkakaisa. Ang napakarami nating mga kababayan, iniipon-ipon talaga yung mga nakita sa inyo noon na pagyayabang. Yung pagpe-flex ninyo ng inyong kasaganaan sa buhay. Ano nangyari sa mga Nepo babies, sa mga Nepo wives, hindi ba? Tinutudla din tulad ninyo. Correct. Kaya may nakita eh. Yun lang naman yon. Kaya lang ang pinaka-nakapanghihinayang, may plano palang tumakbong mayor ng Quezon City. Ayun. Si Congressman Arjo.
Yun. Ulilyaso. At saka, alam mo, pag nagbabasa ako ng dyaryo, naiisip ko, ano kaya ang kanilang mga gabi ngayon? Dinadalaw kaya sila ng antok? Kasi ang antok ay dumarating lang sa tao na may kapayapaan ng kalooban at pag-iisip. Paano ka makakatulog sa kaliwat ka ng bira na ganyan? At noong wala pa po yung issue na ito ng lagayan sa DPWH, napakabango ng pangalan ni Congressman Arjo Atayde. Bulaklak ito. Napakabangong bulaklak na pinaliligira ng mga paru-paro at bubuyog. Di ba? Kaya lang, sa isang ganun lang, Grabe, diba? Isang Isap titik mata. lang, grabe, no? Sayang. Kaya Ito'y dapat kailangan nilang paglabanan. Ito'y kailangan nilang ipaglaban. Yes, Dahil kailangan nilang linisin ang kanilang mga pangalan. Kasi habang buhay ito na maaalala kung paanong yung mga nakaraan ninyo ay naahalukay. Correct. Ganun lang yon, di ba? O kantahan mo na. Ano bang kantaan pwede dito? Ang kakantahan ko na lang sila ng hinayang. Tumihim. Ginaya kay Jeremiah. Di ba? Sige. Dito muna tayo. Kami muna ha. Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka ng walang dahilan. Sumama sa iba, hindi man lang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam. Ito, bagay. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. Dinibdib mo ang aking pagkawala. Lagi ka raw umiiyak. Lagi mo raw akong hinahanap. Di ka pa rin nagbabago. Mahal mo pa rin ako. Nangihinayang ang puso ko. Sa piling ko'y lumuha ka lang. Nasaktan lamang kita. Hindi na sana. Ginaya mo na sana. Hindi na sana. Dapat ganon. Hindi na sana. May hinahanap dito, sabi niya. Sa kanila, hustisya ang kanila. Lagi nilang hinahanap. Hustisya ang hinahanap nila. Dahil dadaan pa po ito sa isang matinding investigasyon. Ito naman ika nga, iba talagang manghusga, ang husgado ng bayan ngayon. Totoo. Ibang klase. Hindi pa man napatutunayan na totoo ang bintang. Nahusgahan na sila. Nahusgahan ka na. May kasalanan ka na agad. Kaya kailangan ipaglaban. Yes. Diba? Ilaban lang ito at lalabas din naman kung ang katotohanan. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Ang dami-dami kasing nambabash kay Claudine Barreto ngayon. Bakit daw ginagamit niya ang apelido ng namayapang si Rico Yan, Sumalangit Nawa? Kasi meron siyang pinost na Claudine Barreto Yan. Ang sabi, hindi pa nga kayo naaanal ni Raymond Santiago, nagpapalit ka na ng apelido, tsaka patay na. Bakit ginagamit mo pa? Ayun na. Ganon ang pambabash sa grabe. kanya. Alam niyo po, may kwento po sa likod nito. Nagkausap po si Mami Sita, ang dakilang ina ni Rico Yan. Nasa Baguio sila ngayon, doon sila nakatira. Nagkaroon sila ng komunikasyon ni Claudine Barreto. Ang sabi niya, anak, ganun sa kanya. Napanood ko yung old videos ni Rico. Napanood ko lahat-lahat kung paano dumaan yung relasyon nyo. Sobra-sobra mo palang minahal ang anak ko. Marami pa ka palang nagawa na hindi namin nagawa para kay Rico. Kung nabubuhay lang siya ngayon, ako na ang nagsasabi, mas mamahalin ka niya kaysa sa mahal mo siya. Yun ang sabi. Pag umuwi kami ng Manila, lagi kang number 1 sa listahan namin. Dadaan ako sa'yo. Magkukwentuhan tayo. At tandaan mo to, Claudine, mula sa araw na ito, itinuturing ka na naming miyembro ng aming pamilya. Ayun You're one of my daughters now. Kasi sila Geraldine, sila Bobby, di ba? Anak na kita, sabi niya. Ayan, confirm. At di mo, may karapatan siya pa talaga gamitin. Siyempre sinabi ni Mami Sita. Oo, yan ka na ngayon, sabi niya.
anak ka na namin, kapamilya ka na namin. Kaya naman si Claudine sa katuwaan niya, syempre pa, ang tagal din kasi na nag-suffer naman yung relasyon na ito. Totoo. Di ba, hindi mo na siya natanggap. Kahit si Bobby, Ay, Bobby yan, no? kontra sa kanya. Pero ngayon, si Bobby, naintindihan na niya na minahal talaga ni Claudine ang kapatid. Yan ang maganda. Di ba? Si Geraldine, okay na sila. Lalo si Mami Sita, di ba? Yun po yung kwento kung bakit merong Claudine Barreto yan. At inamin naman po talaga ni Claudine, greatest love niya, si Rico yan. Ay, oo Diba? naman. Kaya huwag nyo nang questionin, huwag nyo nang anuhin. Bigay na natin ito, ang saya-saya na nila Although of course, meron talagang magsasabi na, hindi pa nga kayo anal ni Raymart ginagamit mo na ibang apelyido. Meron naman punto yon. Pero dapat po hindi natin seryosohin bakit ikinasal ba si Rico at si Claudine. Bakit inangkin ba ni Claudine ang apelyido ni Rico? Pumanaw na po siya noon pa. So, wag po nating seryosohin at bigyan ng kakaibang persepsyon itong Claudine Barreto yan. Correct. Kay Mami Sita po nanggaling yon na ikaw mula ngayon ay anak ko na. Ayun, Oo, you're one of Diba? my daughters Diba? now. Pamilya ka na namin. Ganun. Diba? Tsaka di ba kayo natutuwa? Si Claudine pagkatapos ng napakaraming problema. At saka yung mahabang panahon na pag malungkot si Claudine. Parang ngayon lang siya naka-recover ng mga ganyan. Di ba sabi nga niya, bayad ang luha niya. Oo. Magtatrabaho na. At ang ganda niya ngayon Ay, totoo. Super. Di ba? Di ba? Oo. Dahil sabi ko, ang ganda ni Claudine. Makinis, Correct. maganda. Payat. Oo. Ayos. At saka, Maayos siya. bukod dun sa kagandahan, happy siya ngayon. Kailangan Alam yun. niyo kung bakit? Kasi nga, suportado niya pala doon yung yung mga ampon ni Direk Wenderramas. Ay, oo. di Yung ba? mga, wag naman ampon. Yung itinuring na anak. Ay, Yung itinuring na anak. Anak sa puso. Oo. Nang hindi galing sa sinapupunan, nagmula sa puso. Mm-mm. Yan, produkto ng puso. Kasi nagdemanda yung mga kapatid ni Direk Wenderramas, sumalangit nawa, na hindi karapat-dapat ang kanyang mga anak-anak na itinuring na magmana nung kanyang mga Bahay, naitundar. oo. Kinatigan ng Court of Appeals. Nanghingi pa sila ng DNA. Ano po bang DNA ang kailangan yung hingin? Alam nyo naman po sa simula pa lang na hindi naman talaga dugo ni Direk Wen ang mga bata. At sabi ni Claudine, nandito lang ako para sa inyo. Ipaglalaban ko kayo. Ang bait ni Mabait Claudine. si Claudine. Minahal naman kasi niya si Direk Wen. Yes, in fairness naman, Todo. ang laki ng nagawa rin direct sa kanila. ang laking tulong, Correct. di ba? Kaya tuwang-tuwa siya, si Claudine. Maraming proyekto niya, kaya siya tinanghal Oo. na ng ABS-CBN. Primetime Oo. Queen, di ba? Primetime Queen siya doon Kaya nandyan siya. At ganyan niya siya talaga. At gustong-gusto niyang pumunta sa hearing ni Gretchen ng Huwebes sa DOJ. Kaya lang nakiusap din si Gretchen na I'm with my lawyer. Gusto niya maialis yung mga kapatid niya sa usapin. Ayun. Ang bait din ni Gretchen lalo na sa mami nila, ayaw niyang mamroblema. Pero gustong-gusto ng mga kapatid, lalo na si Claudine at si JJ. At saka okay na sila ni Mito. Ay, Yung kuya niya na Okay. nakabanggaan niya. Maganda ang mga nagaganap sa buhay ni Claudine Barreto ngayon at ang sabi niya, sabi ko ituloy-tuloy mo lang magtrabaho ka. Yes, yun Hayaan lang, mo bro. na. At alam mo pala yung ganyan na matinding depression, bumabalik pala yung mga alaala ng kahapon, sabi ng kaibigan kong doktor. Ganun. Oo, totoo pala Grabe yun. pala yun. Oo, mahirap paglabanan. Mahirap paglabanan. Talagang pumapasok ulit sa isip at sa puso. Kaya dapat talaga maging abala ka na lang, Cloud. Iwasan. Tama, oo. Yes. Iwasan talaga. Ayan po, inano na namin na ipinaliwanag na namin sa inyo mula A hanggang Z kung ano po ang kwento, kung bakit nilalagyan ni Claudine Barreto yan ang kanyang pangalan. Correct. Yun po yun. Okay, kakanta na tayo para kay Claudine. Kakantahan ko At na. kay Mami Sita. Mami Sita. Ay, oo. Hindi kakantahan ko na lang siya ng yung team song nilang dalawa ni Ni Rico. Ni Rico yan. Yes. Got to believe in man. Oo. Naku, ang dami-daming kinilig dyan sa Got to Ay, believe. oo. Alam mo, pagka nadidinig ko yan, David Pomeranz, di ba? Naalala ko sila. At saka talagang may kilig, di ba? Tsaka bagay na bagay talaga sila. Okay. Take me to your heart. Kami muna, sumunod ka na lang. Take me to your heart. Ayan. Show me where to start. Let me play the part of your of your first love. All this All The stars are right.
Everywhere this house, tonight my love. Got to be letting Ayun, mataas. Got to believe in magic. Ayan. Taga, ano? Pagkakinan tayo. Game. Ano? Sabi niya, ngayon na. Hindi, bukas. Got to believe in magic. Naniwala ako sa isang mahika. Kailangan maniwala tayo sa mahika. Tell me how two people find each other. At sasabihin mo sa akin kung saan ko hanapin ang dalawang tao. Kung paano pinagtatagpo ang dalawang tao. In a world that's full of strangers. Sa mundong na punong-puno ng... Ano ba yun? Yung... ng mga tao. Ng mga tao. Bilyon-bilyon ng tao sa mundo. Strangers. Diba? Pero may ilalaan ng kapalaran sa'yo na para sa'yo talaga. You got to believe in magic. Kaya lang maniniwala kayo sa isang mohika. Mahika. Something stronger than the moon above. Kailangan pinakamalakas para matibag ang buhay. Kasi may strong. Stronger. Kaya matitibag ang buwan. Di ba may kasama yan? I love you back from the moon. And, Moon and back. Oo, di ba may ganon? Because it's magic when two people fall in love. Dahil ito ay isang mayka na ang dalawang tao ay nag-iibigan. Ayun, ibig sabihin, may magic talaga. Oo nga. Di ba? Sa bilyon-bilyong tao, may inilalaan para sa'yo. May spark talaga. Bilyon na ang tao sa mundo. May nakalaan, talagang ipinanganak kayo sa isa't isa. Yan yung, di ba tatawag soulmate mo talaga? Yun, yan ang soulmate. Ikaw ba, may soulmate ka ba? Parang wala eh. Parang mate lang. Walang soul. Oo, marami kang mate, di ba? Wala kang soul, di ba? Kung hindi kaya soul lang, walang mate. Ay, naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, ito ang pag-uusapan natin. Ito, walang soul, wala rin siyang mate. Grabe naman yan. Oo. Alam mo, grabe talaga itong taong itong pag-usapan natin. Napaka, di ba mayroon kasi mga tao talaga na akala mo kung magsalita, akala mo totoo. Glib talker. Oo, naniniwala ka talaga. Parang Pero mataba pala sa invento ang utak. O kasi di ba, kung minsan kasi ang pagsalita ng tao, hindi naman tinitignan sa mukha, hindi ano. Kasi ito sa pagsalita, parang pag una mong alam, makukuha ka agad. May ganyo ka niya. Meron talagang May mahika rin. May mahika rin siya. Okay. Pero ito pala, ang lahat pala ng mga sinasabi niya ay walang katotohanan. Ay, social climber lang. Oo. Kasi alam mo kung bakit? Ito sa mahilig siya mag-name dropping. Name dropping. Kunwari, kaibigan niya si ganito. Oo, lalo na katulad yan. Pagka mayroon isang party, di ba? Sabihin niya ganun, ay pupunta tayo kasi kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si ganun. Inibita Oo, ko. inibita ako. Kaya pwede kita isama. Pagdating doon pala, hindi naman. Hindi siya Hindi imbitado. siya imbitado. Hindi siya kilala. Kakilala niya yung tao, pero hindi naman sila ganun ka-close. Tapos katulad. Gate crasher. Ay, oo. Parang katulad din kung minsan niya, pagka may isang show, di ba? Sasabihin niya doon sa kaibigan niya na, uy, manood ka naman ha, kasi ako na-produce yan. Akin yung show na yan. Parang ipagmamalaki niya doon sa tao na kausap niya. Hindi naman pala. Di siyempre yung tao naman, di ba? Ikaw sinabihan. ano sinabi sa akin? Halika, manood tayo ng chess. Magano naman si Tumani yun. Hindi, sinabi ko na eh. Oh. Di ba sasabihin niya sa iyo na, uy, manood ka kasi akong producer niyan. Akin yung show na yan. Para ipinagmamalaki ka. Kahit daw sa ibang bansa, kiniklaim na kanya yung show. Oo. Ayaw naman siyang makasama sa production ng mga producers. Kasi alam halos lahat, di ba? Malamang kartada niya eh. At saka sinasabi lahat na, ako producer niyan, kami producer niyan. At saka pinupost niya pa yun. Sasabihin niya pa, katulad example, sabihin, Angelica! Magsasalita niya, Angelica, manood ka ng ganito kasi akong producer. Bakit naman napili mong pangalan Angelica? Bakit naman? Sa kabila ng ang pinag-uusapan natin dito eh.
Napaka-ilusyonado. Oo, Okay. di ba? Kaya ganun ang ginagawa niya. Parang pretensyoso. Ano ba tawag doon? Mapag-imbento. Mapag-imbento. Mapag-ilusyon. Illusion. Gate crusher. At saka Lahat name- nasa name kanya na. dropping pa. Oo, yun. Di ba? Nabubuhay siya sa Puro isa lang yung social climber. Puro isa lang yung salita na yun. Sinungaling siya. Ayun. Oo, di ba? Akla siya. Oo. Siya ay isang Sinungaling akla. Ayan. Kailangan ba bang may ano yan? Ay, nako. Ay, nako. Wala. Ang pangalan, Minudo. Oo. Di ba? Minudo, paborito mo. Alam mo, bagay sa kanya talaga yung pangalan sa apelyido. Kasi di ba, pagka nagsalita, uy, ako na-produce yan, ako na gano'n, Tarus! Di ba yung mga gano'n nyo? Di ba? Oo, di ba gano'n? Ang galing ni Wendy. Ay, alam mo? Pwede mo Mukhang ganun. pinagandaan mo talaga Gitna ka ito. na talaga. Oo. Oo, di ba? Taros. Tarus! Di ba? Di ba sasabihin ng mga actress? Finish. Oo, di ba? Manood naman kayo ng show, ha? Kasi akong produce. Tarus! Tarus! Oo, gano'n. Ay, ang bongga mo doon. Oo, ganun na sila. Ay, nako. Malaman kaya yan na Tito Manny. At saka Oo, Tita nga. Norris. Oo. Alam nilang ilusyonado tong tarus na bakla na to. Eh. Si Tita Ace. At saka si Wating-Wating. Wating-wating. Alam mo, papupuntahin ko sa pet market to. Ay, oo. Pabibili ko uli ng chihuahua. Ay, nako, ayan Oh, na. diba? Si Wating-Wating. Magsalita kaya ng malakas si Wating-Wating para marinig siya. Oo, para malaman ng Pilipino siya. Yung lumalabas sa yung ugat-ugat ni Wating-Wating. Hoy, kamusta ka, kabayan? Sabi niya, uy, ano ba? Magkano ba ito? Sabi daw ni Wating-Wating, Ante! Ante! Nag-Ilocano pa raw siya. Oh, Ay, naku. Dede ba isa? Sabi pa raw Ay, niya. baka hindi ka lang naintindihan, Wating, kasi Oo, Ilocano kasi ka. Ilocano. Hindi. Sinabi niya, Ante! Maganda yung isa na yan. Ayun. Talaga raw. Kukuha ko ako. Ay, buwang kuha mo. Tarus! Ay, nako, mga kachika naming mahal. Sigurado pong wala nang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang aklang ito na ilusyonado. Siyempre ba, alam nyo na kung sino siya. Wala na talaga. At wala pang, Electric fan. wala. At si Wrong Earth Circulator. Okay, kaya naman. Mag-subscribe mo po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romal Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. Okay, Kaya, at pero wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ang bell nito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng isinin. At syempre, ang palagi kong tinapalasin na please, don't skip at supportan nyo aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Tarus! naku, maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga kapatid namin, mga kachika naming SNNers. Kayo po talaga ang aming pinagkukunan ng lakas ng loob. Maraming salamat po sa inyong tiwala at pagmamahal. Hanggang sa susunod, Romel Chica at Wendell. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Now! Tarus!